Isang magandang araw sa inyo mga kabutsawals, mga ma'am, mga sir. Dito ako ngayon sa isang tulay dito sa Kabanggan. Ayan, ang ganda, no? Ang ganda ng aking background. Yun, ang mountain range ng Kabanggan. Nandyan na yung sunrise. Alright, so dito ako sa papuntang Dapya, isa sa mga sikat na tourist attraction dito sa Kabanggan. But anyway, bago ko po simulan yung ating video, actually ano lang po ito, singit lang, no? Gusto ko munang i-shout out yung mga friends natin dito sa YouTube. Shout out po kay Sir Rolando Rivera, or yung kanyang channel ay Boss Lando Explorer. Yan, subscribe po tayo dyan kay Boss Lando. Boss Lando, ayan na. Tapos kay Ma'am Weng Carino, magandang araw po sa inyo. At kay Jennifer, Ma'am Jennifer Dempster, yan, magandang araw din sa inyo, Ma'am Jennifer. Tapos po kay Sir Ferdy Flores, yan, mga laging nanonood sa atin yan. Si Ma'am Ibetha Cruz, maraming salamat po sa inyo. At yung Pet Lovers na channel, Ma'am, maraming salamat sa iyo. Yan na po. Okay, tapos si Sir John Cruz, yan, gusto ko yung comment ni Sir John Cruz, talagang very inspiring, ano. Ako daw yung Elvis Presley ng property vlogging. Okay, tapos Daily Wealth, yan po, yung channel na Daily Wealth, maraming salamat po sa iyo. At Sir Erwin Pitovido, tama po ba yung pronunciation ko? Sir Erwin Pitovido. Tapos si Sir June De Gia, okay, maraming salamat din sa iyo, Sir June De Gia. At si Sir Joshua C. Okay, hindi ko po alam, Joshua C lang yung nakalagay doon sa kanyang kanyang channel. Tapos si Sir Ferdy Flores, salamat po sa iyo. At last but not the least, si Sir Dante Vasquez Vlog. Maraming salamat po sa iyo. Okay mga ma'am, sir. Itong video po na ito yung part 1 ng aking vlog dito sa Lipay Dingin. By the way, nandito ako sa Kabanggan. Wala ako dun sa Lipay Dingin. Ayan, yan yung aking view dito. Alright. Nandito po ako sa, yung vlog ko po dyan sa Lipay Dingin. Gaya ng sinabi ko, sisingit ko po itong video na to kapag nakuha ko na yung detalye ng mga properties, ano. Ito pong beachfront ay dalawang titles po yan, 1,000 square meters at saka 881 square meters. So ang total niyan ay 1,881 square meters. Hindi pa po kasama yung sinasabi kong parking space dahil nahanap pa po namin yung title nun. Ito pong property hindi pa po binigyan ng presyo, pero maganda po ang presyo nito. Now, yung mga interesado po dyan, kontakin nyo lang po ako. Andyan lahat ng aking contact details dyan sa may description below, description box, description page, ano. Kontakin nyo lang po ako dyan. Tapos i-refer ko po kayo doon sa pinaka handler ng property, which is yung kamag-anak din nila, no. Siya po yung naka-SPA dito. Without further ado, let's watch part 1. Roll. Isang napakagandang umaga po sa inyo mga kabutsawals, mga ma'am, sir. Andito tayo ngayon sa Iba, Zambales. Meron akong isang property na ipapakita sa inyo dito po sa tabing dagat na ibinebenta dito sa Iba, Zambales. Ang isa po sa mga magandang quality or qualities ng Iba, Zambales ay maganda po ang dagat. Yan. Medyo maalon po ngayon. Gawa ng papasok na tayo sa rainy season, January, ano ba ngayon? July 7 yata, kung di ako nagkakamali. So ito po yung coastal area ng Iba, Zambales, no. Dito po tayo sa may Lipay Dingin, Iba, Zambales. Malapit lang po yan. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung gaano kalayo to sa mga commercial areas. Ito po yung dagat. Yan, no. Morning, sir. Okay. Mababaw po yan, medyo maalon lang ngayon. Pero actually, ito pong dagat ng Iba, maganda po yung contour ng buhangin niya, no? Hindi po siya biglang palalim. Mababaw po yan hanggang doon. Kaya isa to sa mga most sought after na properties na beachfront dito sa Zambales. Itong Iba, Zambales. Yan. Okay.
So doon ang papuntang San Antonio, Zambales, going to Manila na yan. Alright? Tapos dito naman yung papuntang Santa Cruz, going to Pangasinan. Okay? Ito yung property. Yan. Kung makikita nyo, maraming maraming pine trees. Okay? Kung mapapansin niyo, lahat po ng resorts dito, ay halos private. Okay? Iilan lang po dito yung commercialized na resorts. Ayan, meron pa nga doon na sa tabi na ng dagat. Ayun, okay, yan. Tapos malayo po yung property dito sa dagat. So talagang may allowance for salvage zone. And then meron pang konting area na pwedeng gamitin mula 7 meters from foreshore. Doon sa pinaka high tide, 7 meters po yan, bago yung tinatawag na pwede pang maging pwede nyo pang ma-utilize, or yung tawag nila accretion. Yan, medyo malayo pa dyan sa bakod. Ito yung bakod, Okay, pero may muhon na po yan, may title na yan, titulado po yan. Ang size po ng property is 1,800 square meters. Alright, tignan po natin. Yan. Okay, so ito na ang frontage po ng property mula dun sa corner na yan. Dito sa aking kaliwa, nakaharap tayo sa dagat, around 15 to 18 meters. Okay, dito marami ng pine trees, makikita nyo. Bihira na lang po yung mga ganitong resorts na nakapagpatubo ng maraming pine trees, o kung meron man sila dati ay wala na ngayon dahil pinuputol nila. Kaya napakaganda nito, mag-i-enjoy yung mga bakasyonista dito kung gagawin nyo man itong isang commercial resort, or napakagandang lugar din ito para maging private resort ninyo, kung gusto niyo magbakasyon, maghahanap kayo ng mababakasyon na sa Zambales. Napakaganda ng lugar nito, hindi siya mainit, at pwede kayo mag-landscape ng mga tanim nyo doon, kasi banda doon sa area na yon, hindi na po siya buhangin. Dito medyo buhangin pa siya, diba? Pero tinutubuan po siya ng mga damo. Hindi kagaya dito sa doon, o yung ibang resort na napuntahan ko, talagang mahirap patubuan ng halaman. Okay, ito hindi, maganda yung meron siyang natural na halo na na garden soil. Siguro yung mga na-decompose na dahon yan. But anyway, ito po yung bakod. Medyo ang korte po kasi ng property ay hindi diretso, Ito yung bakod niya. Maluwag pa dito, pwede pa kayo maglagay ng mga kubo-kubo dyan, or mga villas, konti lang ang papuputol niya na puno. Ayan, pwede nyo nang iwanan yan, diba? Yung mga pine trees na yan, ito pwedeng area of development for cabana or mga kwarto, isang diretso na building hanggang dun. Tapos yan yung pinaka beachfront, pinaka prime room kung i-develop man na resort to. Sa bagay, nasaan nyo naman yan, kung halimbawa ako lang po may pera, ganun ang gagawin ko. But anyway, so ito yung bakod, nakapar letter L po kasi yan. Yan, lapitan pa natin. Papansin nyo, may mga eroplano lagi. May eroplano. Yun, oh. Meron po kasing doon, merong airport doon. Yung mga nag-aaral magpalipad ng eroplano, nandoon sila. May school of may aeronautical school po doon. Ito yung bakod, letter L, di ba? Ayan, yan yung corner, tapos gumanon siya. Yun. Okay, ayan. Kung makikita ninyo, diretso, nag letter L dito, tapos nagdiretso na doon. And then pagdating naman dito sa kabilang side, yan po yung bahay, yan na yung kalsada sa harap. Eto, mula dito
Mula dyan, yung mga cactus sa tanim po na yan, lapit pa tayo. Okay. Mula po doon sa bakod na yon, dire-diretso pa ganun. Yan, dito. Yan, ito yung pinaka kitchen ng bahay. Dire-diretso yan. Ito pong may mga tanim na cactus. Yan. Itong corner na to, itong may halaman, kumain na naman ng space. So kung ano yung kinain po doon sa kabilang bakod, yun din po yung ipinasok niya dito. Okay. Hanggang dito yata. Kung ano yung laki po nun, yun. Kung ano yung laki nun, yun ang ipinasok din dito. So parang ganyan po yung korte ng property. Yan. Okay. Ikot po tayo. By the way, mga sir, mga kabutchawals, etong bahay na to, dito nag-shoot sila Gabby Concepcion at saka sila Lani Mercado nung mga teenager pa sila. Yung title ng pelikula ay The Three Lovers. Ayan, oh. 'Di ba? Kung makikita niyo yung ano, yung film yan, oh, yung film, oh, 'di ba? Pareho yung bahay yan yun. Oh. Bata pa sila Gabby Concepcion na at saka si Lani Mercado. Yung kung saan nakapark yung kotse nila diyan sa pelikula, dito naman yon sa likod ng bahay na to. Diba? 1982 yun. 1982, ayan. Ito, yung likod ng bahay. Okay, yan yun, no? O, diba, pati yung korte sa taas. Tapos dyan nakapark yung sasakyan nila. At malamang wala pang bakod dyan. Buhangin pa to noon. Now, balik tayo dito sa ating binibenta. Alright, ito naman yung binibenta natin. Ito yung bahay. Okay, yan. Malamang ang bibili po talaga nito, either na i-renovate itong bahay or di-demolish, papagawa ng panibago. Tignan na lang po natin yung harap. Ayan, oh. Ito yung pinaka parking space, no? Yan. Ito yung pinaka gate nila. Ito po. Tignan natin sa labas. Yan. Mahirap nang buksan. Anyway, daan na lang tayo dun mamaya sa kabila, no? Ito yung paligid ng bahay. Ayan, no? Ayan. Tapos meron pang ano, ganito yung mga pinapagawang bahay noon, eh. May mga parang underground, parang may mga basement. Yun. Yan, no? Merong ano dito. Ano kaya to? Para saan? Yan. Parang may kwarto pa siguro dyan, no? Alright. Ito po yung gate ng property. Ano po yung bahay, dyan tayo galing. Ito yung sinasabi kong kung saan nag-shooting sila Gabby Concepcion tsaka si Lani Mercado. Yan. Ito pong daan na to, pag dire-diretso nyo po yan, doon po nanggagaling yung mga eroplano. Ano po yan, merong School of Aeronautical o may flight school yata dyan, kung saan yung mga nag-aaral na magpiloto. Nandoon po yung mga nakikita natin mga lumilipad na eroplano, galing yan doon. Yan, meron na naman. Okay. And then access na po yan, dire-diretso po yan daan na yan. Marami pong access dyan papuntang National Highway.
Ito, ganun din po yun. Marami din pong access dyan. Kumbaga, pag dire-diretso nyo itong kalsada na to, dire-diretso na po yan, papunta naman doon sa may Victory Liner, hanggang doon sa may Bangan nung iba. Okay? Mahaba po yan. Itong harap niya, meron na naman pong another 500 square meters dito na tinitinda. Yan. Iba po may-ari, pero kamag-anak din. Yan. Okay? So, itong bakod nila, katapat lang po, halos tapat lang yan, no? Tapos ito yung ano, yung bakod, diretso pa ganun. Another 500 square meters. Okay? And then, papunta doon, meron pa pong isang property na binebenta. About mga less than 100 meters mula dito. Yun lang, kung nakikita niyo yung bakod na yun. Now, ang naiisip ko kasi, yung buyer nito, yung buyer po niyan, pwede niya na ring bilhin yung property na yon. Sa pangalawang video ko po yan, ilalagay ko po dito yung end screen, sa end screen yung pangalawang video, tsaka yung link po dyan sa description ko kung gusto niyo panoorin yung video ko doon. Pero ang idea, pwede niyo po itong kunin kung mayroon pong interesado na buyer dyan sa mga viewers natin, ano, pwede niya i-acquire yun. Nandun yung accommodation niya, pwede niya pang pagawa ng building doon, meron pong fish pond yun, ang ganda rin ng lugar na yun, ano. Tapos ito yung pinaka beachfront niya. Nandito naman yung mga pinaka mahal niyang mga amenities, di ba? Kung in case na gusto niyang gawing commercial area yung lugar na to. Kasi karamihan po dito mga private resort lang eh. Wala pa po talagang masyadong ano dito, commercial resort. So kung maglalagay po kayo dito ng commercialized na resort, medyo may sense of privacy talaga yung mga guests ninyo. Tignan po natin yung loob ng bahay. Pasukin na natin. Merong CR dyan yata. CR yan eh. Tapos storage room siguro yun. Now, kailangan din po talaga ng renovation sa bahay na to, no? Pero maganda pa po eh. Matibay pa yung mga structures niya. Mukhang matitibay pa yung mga poste tsaka pader. Wala akong nakikita mga cracks eh. Yung mga grills na bakal, kailangan na sigurong palitan yan. Kaya mukhang matibay pa oh. Ito yung gilid. May hagdan dyan, may pintuan din dun sa gilid niya, no. Doon tayo galing kanina, yung para may basement dyan sa baba. Yan. Yun. Okay, yan. Paalam tayo, tignan natin yung loob. Malalaki yung bintana, di ba? Kaya maganda yung pasok ng liwanag dyan sa loob ng bahay na yan. Again, nandyan ang sunset. Tapos ito yung pinaka veranda, no, maluwag. Pinaka outside kitchen nila. Everyday kitchen yan. Pwede kayo magluto dyan, kahoy, ihaw. May lababo dyan. Pwede kayo lumabas doon. Yan, tagilid na yan. Ayun yung bakod, di ba? Yun, no. Yun. Pwede nyo pabakuran yan, meron pa kayong setback dito. Mga 1.5 meters na setback. Ayan, o. Or 2 meters. Mula dito sa pader. Okay. And then, ito yung pinto na magiging everyday door na. Tao po! Pwede pong makita loob. Ayan. Kunan ko lang po ng ano. Pwede po ba? Ayan. Ano pangalan niyo, kuya? Juni. Ito si Kuya Juni. Siya po yung pinaka-caretaker dito nila ng may-ari. Okay. So, meron silang ano dito. Parang foyer, no? Ayan, no? Oh. Enclosed tong area na to. Kaya lang nagkalat kami dito sa loob, ah. Actually, pwede rin gawing kwarto pa to eh, no? Oh, dito. Lalo na dito. Pinaka ano siguro to, parang receiving area or foyer. Yan. Foyer. Tama ba? Yung iba pinapuro sa foyer eh. Maki-foyer na rin tayo. Ang kanyang ano, pinaka wall cladding dito,
Parang natural stone na pininturahan eh. Okay pa naman yung mga tiles. Ayan, oh. Okay pa yung mga dingding. Oh. Yung loob ng bahay. Ito ba kasabay halos ginawa nung kabila? Ibig sabihin na nag-shooting sila Gabi, existing na to? Oh, baka nag-shooting din sila dito. Ayan oh. Ito pa yung loob ng bahay. Yun oh. Talagang ano eh, parang 1980s talaga yung style ng bahay, no? Mga nung pang pa yan. Oh, 80s, 70s. Ayan oh. Pwede pa po itong i-restore. Mga matibay pa naman po lahat, oh. Hindi kagaya ng nandoon na nakita sa kabilang bahay. Ayan, oh. Meron siyang ilang rooms, ha. Ito yung pinaka main door. Ayan. Ito po yung kitchen. Ito yung kitchen niya. Tapos yan nga, di ba? Mga uso dati, may divider. Tapos ito yung dining area. And then yan yung living room. Living area. Ayan o. Alright. Mga kwarto. Yan, may hallway dito. Ito, mayroon din pintuan dito. Yan. So, kailangan total renovation na talaga din ng property kasi may mga nakikita na ako mga bakbak ng kahoy eh. Parang pawala na rin ng laman yung kahoy. Ayan o, kagaya nito. Mga kahoy lang naman ang papalitan. Tsaka yung mga pintuan, mga hinges. Mga major ano talaga, restoration. Tapos ito. Maganda yung pagkakagawa ng bahay, ano po. Pag na-restore to, maganda po ito. Maliwanag, oh. Ito, may pinto din dito, yung nakita natin kanina, ano po. Tapos dito, oh, may malaking kwarto dito. Ayan, oh. Oh. Then, may hagdan dyan. Palabas nung sa may basement kanina, yan na yun. Yung nakita natin pintuan doon. Yan na yun. Okay, tapos ito kwarto. May CR dito sa paligid, sa gilid. Yan. Ito po yung CR. So, ang enclosure, nakahiwalay yung toilet, yung enclosure ng shower, yung mga old style, no, old model na bahay. Ito, maluwag dito, daming kama, oh. Oh, gawa sa ratan. Ito na yung pinakailalim ng basement na nakita natin kanina. Nandito yung sasakyan na nakapark, nandun yung gate. Ayan, ito na yun. Ayan o. Tapos mayroong isang maliit na bintana doon. Tignan natin. Wala naman siguro ang aso dito, may kadena yun. Laki. Ayan, mga sinaunang cabinet, di ba? Ganyan. Oh. Yan, may bintana dito. Yun. Yun yung gate. Yan o. Tapos yun yung parang sinasabi kong parking space kanina. Okay? Yan. Ayan yung kwarto. Isang malaking kwarto siya. Talagang barkada room. Ang daming kama, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero may mga nababakbak na yun. Kagaya niyan. Or demolition construction, di ba? Yan, pababa na yung palabas. Okay. So, there you go. Do you believe in God? Ito mga upuan na to. Yeah, I do. Ayan. It's good to believe in something. Talagang ano siya, yung bahay po ng mga 70s, 80s, ano po? Oo. Mga sinaunang bahay. Oo, pati yung mga design niya sa gilid, oh.
typical na bungalow noon. Okay kuya, maraming salamat sa inyo. Pwede ba kayo makita sa ano? Ayan, si kuya. Nakahubad na. Okay lang yan, macho. Si Kuya Jun. Maraming salamat Kuya Jun. Sana mabenta na natin. Oo nga. Okay. Sige po. I-prepare lang ako. Alright, mga ma'am, mga sir. Maraming salamat po kung nakaabot man kayo dito sa part na ito ng video natin. And I hope na i-present ko po sa inyo ng maayos itong property. Nakita nyo naman, maganda po talaga itong property na to. Hindi po masasayang ang investment nyo dito, ano. Isisingit ko po sa video na to, siguro sa una or dito sa pinakadulo, kung magkano po nila binebenta at yung exact na sukat po nito, ano. Ang property po ay titled. So, isa po ito sa mga, alam niyo na matagal ng tituladong property dito sa Zambales. Dito sa coastal area ng Iba, Zambales. Ano po, sa may Lipay Dingin ito. Yung pong mga interesado na bumisita, tignan itong property at gusto nilang i-acquire, nandyan po lahat ng aking contact details. Diyan po sa baba, no? Paki-contact lang po ako dyan sa aking description box o dyan sa aking description page. Nandyan po lahat yan. Sasagutin ko po yung inquiries ninyo within 24 hours. Pati po yung mga gusto magpa-vlog, baka lumabas na ako ng Zambales, email nyo lang po ako kung saan yung lugar ninyo, i-vlog po natin kung kaya kong puntahan. Alright, so yun, maraming salamat sa inyo mga kabutsawals. Maraming salamat mga ma'am, mga sir. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers, sa aking mga bagong viewers, mga returning viewers. Maraming salamat po sa inyo. Sana nag-enjoy po kayo sa video. Ciao.